What's up mga kabuhay OFW, panibagong araw at panibagong vlog. Ito yung karugtong ng video natin mga kabuhay OFW. Ito na yung araw na kailangan natin itong i-remove yung connecting rod na nakakabit sa crankshaft. At napapansin nyo dyan, talagang kinain siya, no? Kaya medyo nagpigil ang ikot ng crankshaft natin dahil doon sa kinain, no? Kaya ang gagawin natin yan, lahat ng connecting rod i-remove natin lahat, pati yung crankshaft, yung rotor, para malaman natin kung ilan ba lahat yung sira. Kasi maliban sa connecting rod na 6, mayroon din yung bearing, you know? May isang bearing doon sa oil pump niya. Mayroon din bearing papunta doon sa loob mismo ng rotor niya, no? Bali tatlong bearing yan. Yan na yan, unti-unti na nating i-remove lahat ng connecting rod. Malalaman nyo dyan kung ilan ba yung nadali, no? Itong side na to, mapapansin nyo dyan, napakalinis niya, walang gas-gas, no? Samantala dito sa kabila, yung tatlo talagang gas-gas siya. Kaya ang gagawin natin dyan, yun na nga, i-remove natin lahat. At pagkatapos doon naman tayo sa crankshaft. Pero hindi naman natin yun ma-remove yung crankshaft pag hindi natin inano yung rotor nya. Okay? At yan na yun, no? Mapapansin nyo dyan, no? Kung gaano siya inano. Kaya yun na nga yung dahilan niya talaga na tumataas yung amperahe. Bakit? Dahil dyan sa connecting rod, para siyang nagpipigil, parang naghahatakan sila, no? Kasi nga wala na sa ayos yung kapit ng connecting rod. Yan, unti-untiin lang natin na anuhin yan para maayos natin at ipa-machine shop na rin natin yan, maliban dyan sa crankshaft. Yan, hindi naman tayo mawawala dyan kasi mayroon namang yan mayroon naman siyang lock na naka sa kanya kung saan talaga yung niyan sa connecting rod. Maliban na lang din yan sa ring niya, no? Yung sa piston ring, kung paano bago mo sa loob, dapat yung piston ring kung saan siya nakapwisto. Kasi mahirap din kasi na saan mo lang ipipisto, yung oil nun mahirap, di ba? Yan, yun na yung 6. Mapapansin nyo yung 6 na yan, di ba? At ito na yung sa bandang pump motor. Siyempre kailangan din natin yan anuhin. At yan, papansin nyo dyan, may kunting na rin siya. Na rin natin yan, ipa-machine shop na rin natin yan. Okay? Bakit ko ba nilagyan siya ng kahoy? Kasi kapag nagaluwag tayo doon mismo sa mindang rotor, kasi iikot naman yun, di ba? Dapat nilagyan ko kasi nga ako lang naman mag-isa dyan. Hindi pa dumating yung alalay nating ni Pali. At yun na nga, nagpapatulong na ako sa kanya kasi mahirap naman talaga ikaw lang mag-isa. Yan, yun na yung rotor niya. Maliban dyan sa rotor, may mga washer yan. Bali isang medyo makapal na washer, yan yung una niya. At sa pangalawa naman, yung medyo manipis. Okay, hindi tayo mawawala dyan kasi naka-video naman yan. Pagkatapos na yan, pwede na natin bunutin yun dun sa likod. Okay, dandahanin lang natin. Pagkatapos naman natin makita yan, mapapansin nyo yun ng crankshaft natin, di ba? Maliban dyan, yan, yan yung isang bearing dyan at sa pangalawa, no? Yan, yun yung hinahawakan ko, medyo may tama. Dito sa banda, wala. Pero ipapamachine shop pa rin natin yan. Okay, at ayun na nga, yun, talagang inanuhan siya, kinain yung natin. At ito na nga, masisilipin natin yung sa bearing ng ilalim. Ito yung sa pangalawa, yung pinakagitna niya, Pagkatapos niyan, yung sa unahan, mayroon pag isa, bali 3 bearing yan. Mahirap naman na crankshaft lang yung natin. Dapat pati yung bearing papalitan para
isahan na, no? Kasi mahirap po may tama yung bearing isa, tapos hindi natin napansin na i-assemble na natin lahat. Tapos yun na nga, kasi kunting ano yan, may ano na naman yan, dadalihin na naman yan. Ito naman yung pangatlo niya sa bandang winding niya. Medyo okay pa naman yan. At ito na nga mga kabuhay OFW, ito yung sa valve plate niya, dalawang connecting rod, isang crankshaft, at saka sa may mismong oil pump. Pinapadala ko lahat yan. At yung isang connecting rod, yun yung walang tama, at yung sa kabila naman yun yung may tama, no? Maliban dyan, ipapadala na rin natin yung buong compressor, no? Pero yung bearing lang machine shop natin, yung crankshaft, at saka mismong valve plate dyan. Kasi yung sa valve plate kasi medyo malalim na kasi yung ano niya, kahit nagpalit na ako ng mga flapper valve niya, may umaano pa rin, may sumisingaw dahil nga malalim na yung ano, dapat walang sumisingaw ano, no? Ang gagawin natin diyan, yung tatlong valve plate ang ipa-machine shop natin para ma-check na rin nila yan doon, no? Kasi mahirap naman na isa o dalawa lang yung ipaano natin, tapos pag na-symbol natin may singaw yung isa, di ba? Okay, ano lang tayo mga kabuhay OFW, update ko na lang kayo pag mag-assemble na ako, no? Kasi nga ngayon matatagalan pa yan kasi nga marami tayong pinapaano.